La 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 la. Good morning, Kuya! Good morning mga kasangbahay. Wednesday po today, March 6, 2019. Oo nga, bilis ang panahon na. Wednesday na, dalawang araw na lang, dalawang kending na lang, In weekend na fairness, ulit. dun sa area Midweek. namin, sa may, sa Commodore, Oo. di ba, ine-expect namin nung nagsara yung flyover, medyo traffic. In fairness. Hindi. Tuloy-tuloy. Talaga? Pero makes sense kasi sabi Kasi nga walang ni Diego, walang intersection intersection. Walang stoplight. So, tuloy-tuloy siya. Pero marami po kami hahatid sa inyo mga impormasyon at sariwang balita this morning. Kaya manatili po kayong nakatutok dito sa aming programa. At aside po sa inyong TV sets, pwede nyo rin po kaming mapanood via live streaming sa aming website, ang untvweb.com. At para naman sa mga mahilig mag-social media lang dyan, tulad na lamang ng paggamit ng Facebook, pwede nyo rin po kaming mapanood ang Good Morning Kuya through our Facebook Live. Just like and follow our official Facebook accounts. Yan po ang UNTV News and Rescue at ang Good Morning Kuya Facebook page. Kaya mga kasangbahay, tutok lang dahil marami tayong pag-uusapan today. Pero bago yan, narito muna ang ilan sa mga balita nga abangan nyo ngayong umaga. Okay, na-recover sa mga karagatang sakop ng Pilipinas, sumabot na sa mahigit 168 kilo na nagkakahalaga ng mahigit 892 million pesos ayon sa PNP. Narcolist, posibleng ilabas ng pamahalaan sa susunod na linggo ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo. Mahigit 200 mga bata sa San Fernando, Pampanga binakunahan kontra Japanese encephalitis. Zamboanga City isinailalim na sa state of calamity dahil sa epekto ng dry spell o weak El Nino. At National Food Drive isinagawa ng Members Church of God International sa USA at Canada. Yan o, mga balita nga abangan ng ating mga kasangbahay at bukod dyan sa mga yan, meron pa tayong ibang mga pag-uusapan. Nakarating na ba kayo sa 3rd Bonifacio? 4th Kasi kung may Bonifacio? 3rd, May 4th. Hindi yung sa Intramuros, di ba? Umaga. Bago ka makarating ng 4th, may 3rd, may 1st. Dapat Tama. bumaka muna sa 3rd Bonifacio. Ay, bago sa nakarating na ba kayo At dyan? dahil dyan, dadalhin mo ako doon. Yes, bahagi yan ng kasaysayan na ating babalikan sa Today in History. Kung yan, history naman na ba ito, syempre, pumunta naman tayo sa pagkain. Ano? Dahil isa na namang putaheng, hindi mawawala sa malalaking handaan ang topic natin mamaya para sa ating etymology. Wow! Yan ang walang iba kung hindi ang lechong baboy. Ano? Alam nyo ba mga kasangbahay, marami din pala itong mga nutrisyon na pwede nating makuha dyan. Talaga ba? Bakalain mo nga naman. Diba? Yan ang i-discuss sa atin mamaya ni Miss Crisia Pailago. Oo, at tungkol naman sa eating disorder ng mga kababaihan ang i-discuss sa atin para sa ating usapang pangkalusugan. Pero bago natin puntahan ang lahat ng yan, narito muna ang ating top stories for today. Inflation rate noong Pebrero bumaba sa 3.8% batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority. House Speaker Gloria Arroyo inakusahan ni Senator Lacson ng manipulasyon sa ratified BICAM report ng 2019 proposed national budget. Human Rights Group, wala pang permisong makuha ang mga dokumentong may kaugnayan sa war on drugs ng pamahalaan ayon kay Solicitor General Jose Calida. 1 bilyong pisong pondo ilalaan para sa rehabilitasyon ng Tulyahan River. Ay, magandang umaga po mga kasambahay. Good morning, Rina. Good morning, Tata Ray. Oo, Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Dun po sa ating mga kasambahay na nagda-drive, dun sa mga kasambahay natin na magsasaka, mga may trabaho. Ang tawag nila doon, Rina, yung mga collar ba yun? Anong white collar ba yun? Blue collar. Blue collar job. Yes. Maagang mga gumigising ating mga kasambahay na yan.
Una sa ating mga balita ngayong umaga. Bumaba sa 3.8% ang inflation rate sa bansa nitong Pebrero batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa Malacanang, resulta ito ng mga inilatag na hakbang ng economic managers ng administrasyon. Yan ang ulat ni Roz Alicos. Dahil sa pagbaba ng presyo ng pagkain, non-alcoholic at alcoholic beverages, tobacco at transportation, naitala sa ika-4 na pagkakataon ang pagbaba ng inflation rate o ang pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Pumalo sa 3.8% ang inflation rate nitong Pebrero, batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Pinakamabagal na ito mula noong March 2018 kung saan naitala ang 4.3% inflation rate. Sa Metro Manila, naitala rin ang 3.8% na inflation noong December mula sa 5.6% noong November. Samantalang ang mga lugar sa labas ng Metro Manila, naitala rin ang mabagal na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa 3.8% noong Pebrero. Batay pa sa ulat ng PSA, sa mga lugar sa labas ng Metro Manila, pinakamabagal ang inflation sa Cordillera Administrative Region na may 2.5%, samantalang pinakamabilis naman ang annual rate sa Mimaropa Region sa 5.3%. Samantala, ayon naman sa Malacanang, ang patuloy na pagbagal ng antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay bunga ng macroeconomic policies ng Duterte administration. Inaasahan din ng palasyo na patuloy ang pagbaba ng inflation rate sa bansa at tiniyak na patuloy ang pagbabantay ng pamahalaan sa presyo ng mga bilihin. We are pleased to know that the inflation is going down as the economic managers said so a few weeks ago. It will go down as expected, given the fact that they have placed certain measures that will put it down. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nanganganib na ngayon na maipasa ng final na bersyon ng 2019 Proposed National Budget. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, isang malaking legal issue ang ipinipresenta niya sa kanyang mga kapwa-senador kaugnay ng bagong scheme na ginawa umano ng lower house sa pangunguna ni House Speaker Gloria Macapagal Arroyo na manipulasyon sa naraktipikahan ng Bicameral Conference Report ng 2019 Proposed Budget. Base anya sa ibinigay na impormasyon sa kanya ng ilang kongresista, pinakialaman umano ni Arroyo ang menu list ng Department of Health sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program na nagkakalaga ng 25 million pesos na alokasyon para sa mga pinaboran nitong kongresista, kasama na dito ang alokasyon para sa pambili ng mga ambulansya. Malilaw anya na iligal ito at labag sa saligang batas. Wala pang reaksyon si Arroyo sa issue pero ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, itinanggi ng House Speaker ang aligasyon ni Lacson nang komprontahin nito ang Malacanang. Tiniyak din ng palasyo na bubusisiin pa ang ipinasang budget ng Kongreso bago ito lagdaan ng Pangulo. According to Speaker Arroyo, as far as she knows, whatever was approved in the BICAM is now the one being printed for submission to the executive. Wala yung 25 million. Hindi niya raw, wala raw siyang alam na gano'n. As far as she knows, wala daw na bago doon sa BICAM. Alas 4:55 na po ng umaga, bangon-bangon na po tayo. Nilinaw ni Solicitor General Jose Calida na hindi naman itinatago ng pamahalaan sa Human Rights Group ang mga dokumentong may kaugnayan sa war on drugs ng pamahalaan. Katwiran ni Calida, wala pang permiso ang mga petitioner na makakuha ng kopya nito. Para sa detalye, narito ang report ni Mai Bermudez.
Sa gitna ng isinasagawang investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa war on drugs ng pamahalaan, dalawang grupo ng petitioner noong nakaraang taon ang nagpasaklolo sa Korte Suprema upang ipatigil ang war on drugs dahil sa umano'y maraming paglabag sa karapatang pantao at brutal na pamamaslang. Isa rito ang Center for International Law. Hiniling nila sa korte noong nakaraang linggo na bigyan sila ng access sa drug war records dahil parte ito ng pampublikong interes. Bagay na mariing tinutulan ni Solicitor General Jose Calida. They should have filed in the lower court for a writ of amparo. The Supreme Court is not a trier of facts. Our position, our initial position was we should not give because this is not, we are not trying the entire, EJK in the Philippines. Dagdag pa ni Calida, hindi tinatago ng pamahalaan ang mga record pero sa ngayon ay wala pang permiso ang mga petitioners upang makakuha nito dahil kasalukuyan pang nasa investigasyon at dapat manatili muna itong confidential. No, we are not hiding. They are not entitled to it. Then they will know the movements of our operatives. Some are still being investigated. So why give away matters that still pertain in the investigation stage? Bagaman hindi na ibigay sa mga partido ay nakapagbigay naman umano ng kaukulang dokumento ang pamahalaan sa mga mahistrado ng korte para suriin ang drug war ng kasalukuyang administrasyon. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. Nanawagan ng isang environmental group na bawasan ng mga manufacturer sa bansa ang produksyon ng single-use plastic. Yan naman ang report sa atin ni Asher Cadapan Jr. Hindi sapat ang ginagawang rehabilitasyon sa Manila Bay upang wakasan ang problema sa basura. Kahit ilang beses linisin ito, babalik at babalik rin dito ang mga kalat mula sa iba't ibang lugar. Bunsod nito, naniniwala ang environmental group na Greenpeace na makatutulong sa pagresolba ng suliraning ito ang pagputol sa ugat ng problema. Una na rito ang pagbabawas sa paggamit ng single-use plastic o mga disposable plastic materials. Kahit anong clean up ang gawin natin, hindi matatapos ang problema na ito kung hindi susolusyonan at pipigilan kung saan ito nagmumula. Base sa pagsisiyasat ng grupo, kasama sa mga tonelalang nahahakot na basura araw-araw ay mga plastic bags, juice at water containers, plastic straw, coffee stirrers, sachet ng shampoo at iba pa. Ang barge na ito ay puno ng basura na nahahakot mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Humigit kumulang 3 beses humahakot ng basura ang naturang barge araw-araw mula sa pier sa Maynila hanggang sa dump site sa Bulacan. Kaya naman nais ng Greenpeace na kumbinsihin na mismo ang mga malalaking korporasyon na bawasan o iwasan na ang single-use plastic production. At nagmumula ang produksyon ng single-use plastic sa mga korporasyon na patuloy na nagbebenta, nagpo-produce ng single-use plastic na wala na makakayahan ang mga bansa katulad ng Pilipinas para i-manage. Sa ngayon ay may umiiral na Ecological Solid Waste Management Act, ngunit hindi ito lubos na naipatutupad. May mga panukalang batas na rin sa Kongreso kaugnay sa pagpapababa ng produksyon ng mga pagawaan ng single-use plastics, ngunit hindi umano ito umuusad. Kung maisusulong lang anila ang naturang batas, makakabawas sana ito sa problema sa basura at makatutulong maging sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila. Pinagtibay na ng Department of Environment and Natural Resources at San Miguel Corporation ang paglalaan nito ng 1 bilyong pisong pondo para sa rehabilitasyon ng Tulyahan River. Bahagi ang 5 taong kasunduan o kasunduang ito ng kasalukuyang rehabilitasyon ng Manila Bay kung saan huling dumadaloy ang naturang ilog. Kabilang sa unang gagawin ay ang pag-aalis ng mga residential at commercial structures sa loob ng 3-meter no-build zone area. Kinakailangan ding mailipat ang nasa 15,417 informal settlers sa lugar. Ang Tulyahan River na may halos 60 kilometro ang haba ay tinaguriang isa sa mga pinakamaruming ilog sa bansa.
Nagsisimula ito sa Lamesa Reservoir sa Quezon City at binabagtas ang mga lungsod ng Valenzuela at Malabon bago nito marating ang Manila Bay sa bahagi ng Navotas City. Ayan, isa-isa na lang lilinisin yung mga ilog natin dito sa may Manila area. Actually, meron last year na pabalita dyan, nalunod pa nga 3 bata dyan sa pagsuswimming nila sa may Tulian River. Kahit ganun kadumi, may mga tumatalon dyan at dun sila naliligo kasi parang sa kanila tipid sa tubig, mas presko, di ba? Kaya yung mga naninirahan dun mismo. Oo. Kung lang makikita lang, buti nga yung mata natin, limited lang ang nakikita. Oo, Kasi kung oo. microscopic ang mata mo, talagang nakakita mo yung bacteria dyan sa mga lugar na yan, napakarami. Oo, Although oo. bumaba na sinasabi ng DNR na yung tinatawag na level ng polusyon sa na pumapasok ngayon sa Manila Bay, bumaba na. Hindi pa rin sapat para ito po ay paliguan. Oh, kahapon 'di ba nagsimula sila nung desilting nila dun sa may bahagi ng Manila Bay, 'di ba? Iko-continue nila 'yan. They're expecting parang mga ilang trucks ba 'yon? 15 to 20 trucks ng basura ang ina-expect nila matapos nilang makuha lahat ng mga basurang ito. Tapos itatambak nga nila dun sa may bandang Navotas, tsaka dun sa may mga kung saan yung mga landfill areas ng mga MMDA, doon nila ilalagay yung mga lupa at saka duming nakuha nila doon sa may Manila Bay area. Saka dapat talaga yung report ni Asher kanina na yung single use ng plastic. Oo, Dapat oo. talaga magkaroon na ng maayos na policy ang gobyerno dyan at pagpapatupad nung ano ba talagang dapat. Dahil nga yan ang isa sa mga nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mga plastic sa karagatan natin. Oo, bumabalik din naman yung mga basurang yan, tinapon nyo lang din yan 'di ba, ginagamit. Tapos yung iba, pag sa, yun nga, yung sa grocery, 'di ba, binabayaran pa natin ng 2 pesos yan para lang makapag-avail tayo ng plastic. Pwede naman pwede ka naman mag-request sa kanila ng brown bag o kaya ng box mismo, 'di ba, pwedeng kahon na lang ilagay yung mga grocery items mo. O kaya ikaw mismo, magdala ka na ng eco bag mo, 'di ba, para at least nakatulong ka na rin sa kalikasan, 'di ba? Yes. Okay, punta natin ating mga kasangbahay dyan sa pondahan ni Kuya Daniel. Pondahan, guys. Good morning! Yan. Ang tanong bakit hindi sila makakahinto? Pagmamanufacture ng plastic. Yung plastic na yan. Ano ang dahilan? Magkano ang dahilan? At saka nabuhay ba tayo nung panganak ka ba? Meron ng plastic? Yung nang gamit namin. Maraming plastic tao. Ano lang noon, politiko RJ, hindi. Ano ba noon? Ano lang ginagamit noon, mga tawag dito, dahon lang ng saging. Naabutan mo pa ba yun? Saka mga bayong, Oo, bayong. Tama, bayong. Nung araw may dalang basket. Oo. O siya, magbalita na kayo dyan, Tito Diego. Okay. Okay. Ano? Start LD. Yun! Umabot na sa mahigit 168 kilos na nagkakahalaga ng mahigit sa 892 million pesos ang mga cocaine na na-recover sa mga karagatan sakop ng Pilipinas. Ayon kay PNP spokesperson Bernard Banac, patuloy ang ginagawang pagpapatrolya ng mga pulis sa baybayin ng mga lugar sa eastern seaboard ng bansa. Yan ay ulat si Lea Ilaga. Sa 12 lugar sa eastern seaboard ng bansa, dinala ng alo ng mahigit 168 kilos ng cocaine. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Bernard Banac, posibleng mula ito sa Colombia at dadalhin sa Australia, ngunit natunugan ng mga otoridad kaya't itinapon sa dagat habang naglalayag. Aniya, hinihintay na lamang nila ang resulta ng ipinadalang sample ng PIDEA at PNP sa Amerika at Australia hinggil sa signature ng mga na-recover na cocaine. Well, inaantabayan na natin ang resulta ng pakikipag-ugnayan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa counterparts nito sa ibang bansa. Nang sa gayon ay malaman natin ano ang DNA, ang composition at production ng mga cocaine na ito. Ang hinala natin ay ito'y galing sa mga international drug syndicates ng Colombia at iba pang mga drug syndicates na operating internationally. Sinabi pa ni Banac na patuloy ang ginagawang pagbabantay ng mga otoridad sa baybayin ng mga lugar sa eastern seaboard ng bansa. Patuloy ang ating pagmamanman sa mga baybayin at dalampasigan
Nang sa gayon ay kung sakaling may mga matagpuan pa ang ating mga mangingisda na mga cocaine na ito ay patuloy natin na ma-recover. Nang sa gayon ay hindi po ito mapunta sa mga masasamang loob. Panawagan ito sa mga LGUs, suportahan ang PNP sa ginagawang pamimigay ng isang sako ng bigas kapalit ng isang bloke ng cocaine sa bawat residenteng magsusurrender nito sa PNP. Dati, shabu lang pinag-uusapan ngayon, cocaine na. Yung pang bigas High grade. sa tansya nyo ba yung bigas pwedeng ipamalit sa cocaine? Pwede daw eh. Bigas. Sa pro- Papayag kaya yung mga papalitan nyo? Barter. O kung i-recycle nyo lang. Mawawalan na kami, i-recycle nyo pa. Ang ano nyo, bibigyan nyo kami ng bigas. Sabi nga ni Diego, shabu nung araw. Oh, Ito, binabalik yung pangmayaman yan, di ba? mahal yan yung cocaine. cocaine. High grade yung cocaine. Colombia, yung cocaine daw sa atin, gawa daw sa Colombia. Diba? Oo. So yung pinaka siya sa pinakasikat na source. Tawag nga nila doon yung mga Colombian brown gold tawag nila diyan. Brown. Ah, wala bang made in China niyan, Diego? So, hindi kasi baka may ginaya yung China. Hindi, China yung sa cocaine. China kasi mababa lang ang epekto nung pag tumama. Kasi nga China lang eh. Colombian ba? Bolivia, yan mga class talaga yan, high grade yan. Crystal yan. Mga Powder yun. siraulo mga nagtitake ng drugs na yan. Dapat saya lang sa pera at buhay yan. Pinalulutang pa sa dagat, ha? Galing, no? Oo. Sana mauutak. Matindi. Balita ko nga niya, may nakasubmarine pa, Diego. Oo. Doon sa Colombia, sa ilog nila dinadaan yung kontrabando nila. Oo. Mga Colombian na ng kartel. Pero submarine pa ang Ginagamit, oo. Nakita mo, iyayaman yan. Baka meron tayo dyan sa Ilog Pasig na submarine na hindi natin alam, may kargamento. At titirik yan doon. Oo. Oo, daming burak dun. Daming burak doon. Oh, Daming janitor doon. Pinakamaganda niyan, pakawala mo yung aso. Diyan sa living room. Aso ni Minyong, nakapitbahay ni Minyong. Hello! Hi, good morning. Good morning. Huwag niyong pakawalan yung aso at baka tumakbo si Kika. Ikay! Oy, kilala niyo na ba yung aso ni Oy, Minyong? hindi ako nagsasabuhan. Hindi ako nagsasabuhan. Oy, tinatanong namin, kilala mo ba yung aso ni Minyong? Kasi sabu yung usapan nila. Aso na. Aso lang. Aso ni Minyong. Aso na pala. Kasi baka makagat ka daw ng aso. Ano yon? Magaling na fire dog yung aso ni Minyong. Oo. Fire dog? Di ba guard dog lang? Ay, kakaiba tong fire dog. Sobrang galing. Masusunog lahat ng gamit mo dahil kakagating ka kung ligtas mo yung bahay. Naku, sunugin niya na lang ang tabako, wag lang ang gamit. Ang alam ni Kika, hindi, ang alam niyang aso, yung hotdog lang alam. Gusto ko yan, tama ka dyan. Breakfast, di ba? Kota ka na, Leia. Kota ka na. Kanina ka pa. Breakfast naman. Sige, dyan na sa inyo. Baka magkagulo tayo dito. Oh, ito naman ha, yung aking balita na nabasa ko kanina nga on the way. Inahayag ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na posibleng ilabas ng pamahalaan next week, labas sa susunod na linggo, yung listahan ng mga politikong sangkot dito sa sinasabing illegal na droga. Alamin natin ang buong detalye ng balita na yan mula kay Rosalie Cos. Iginiit ng Malacanang ang karapatan sa impormasyon ng mga mamamayan. Ito ang dahilan kung bakit pabor ang palasyo. Pangunahin na si Pangulong Rodrigo Duterte na isa publiko ang listahan ng mga politikong sangkot sa iligal na droga sa bansa o ang narcoles bago ang 2019 midterm elections. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, posibleng ilabas ito sa susunod na linggo. Kasunod nito ang pagsasampa ng kaso sa mga nasa listahan. From what I gather from Secretary Año, next week ang parang nasabi niya. And we'll be filing administrative charges as well as criminal charges against those in the list. Maisa sa panganib-an niya ang seguridad ng publiko kung ang mailuluklok sa pwesto sa gobyerno ay ang mismong mga sangkot sa kalakalan ng iligal na droga. Tiniyak naman ng palasyo na masusing investigasyon at surveillance ang ginagawa ng law enforcement agencies bago i-release ang naturang listahan. Inamin din ni Panelo na maraming impormasyon ang pinagbabatayan ng pamahalaan kabilang na ang produkto ng wiretapping ng ibang bansa. Wala namang nakikitang mali rito ang kalihim. Ang nagpo-provide sa atin
Ang mga nagpo-provide sa atin, mga sa ibang bansa Ang magagaling dyan, Israel. Magaling dyan, America. They're doing Russia, China. In other words, they provide us with information. Okay. Kung tayo lang, wala, kopong-kopong pa yata yung mga instrumento natin. Nagpahayag naman ang pangamba ang Commission on Human Rights sa posibleng pagtaas ng karahasan ngayong panahon ng halalan kapag inilabas ang naturang narcolis. Subalit ayon kay Presidential Spokesperson Panelo, mas matimbang ang magiging epekto ng hindi pagsasapubliko nito kaysa sa pinangangambahang paglabag sa karapatan sa due process ng mga kasama sa listahan at inaakusahang sangkot sa illegal drug trade. Kung meron mang mangyari, hindi na natin kasalanan yon. As I said, they take the risk. By running, kakalkalin talaga sila dyan. At kung hindi alam ng mga tao at may ginagawa silang masama, may problema talaga sila. Yan naman ang naging stand naman ever since ng Duterte administration, di ba? Yung, of course, mailahad sa tao kung sino-sino yung mga protektor ng droga, di ba? O politiko ba yan o hindi? Kaya nagkakaroon nga kasi ng usap-usapan before, di ba? Sabi nila, yung mga natotokang lang, yung mga maliliit na tao, pero bibihira, mabibilang mo, di ba? Pero sinabi nga ng COMELEC, di ba? Sabi nila kahit ilabas pa daw nila yung mga listahan na yan, until merong desisyon, let's say nakapag-file sila ng kaso, kasi until na wala pa namang kaso na ma-file, pangalan pa lang mailalabas. So, sabi ng COMELEC, qualified pa rin itong mga supposedly kung mga maniname ng mga kung sino man yung mga kakandidato this election. Diba? Kahit na nasa pangalan sila ng o nasa listahan sila nitong mga narco-list na yun. Pero ang fear nila is yung buhay nila. Kasi remember, naglabas din sila ng 2016 na narco-list, diba? Tapos if you can remember si Daan Bantayan na Mayor Vicente Loot ng 2016, meron nga siyang, nandun siya as narco-general dun sa nilabas nilang listahan na yan. Tapos na-ambush siya noong 2018 pero nakaligtas siya dun sa pang-aambush siya sa kanya. So parang siguro sa mga politikong ito, fear nila yung kanilang buhay kapag nga nailabas yung narco-list. Yes. Ang matindi nga dyan, binanggit ni Secretary Panelo na yung pinanggalingan ng information nila na dun sa mga nasa narco-list, yung wiretap information. Kung dito ginawa yon, bawal of course. Pero ibang bansa daw ang gumawa. Ibig sabihin, merong ibang bansa na nag-wiretap sa atin. Mas maganda intelligence nila kung gano'n. Maaari na merong connection ito sa iba-ibang mga bansa din. International yung network nila. Kaya ganun nang ginawa. Israel, sinabi niya Israel. Pero ito, tumatak sa kasaysayan po ng ilang malalaking sunog na nangyari sa bansa. Ang ilan sa mga ito ay hindi pa rin natatapos ang kaso hanggang sa ngayon. Panoorin po natin ito. Mabilis na nilamon ng apoy ang factory ng House of Technology Incorporated sa Cavite Economic Zone noong Pebrero 2017. Tumagal ng 3 araw ang sunog na nag-iwan ng 3 patay at 100 na nasaktan. At nito lamang January 2018 ay muling nasunog ang isa pa nitong bodega, subalit wala namang napaulat na namatay. Ang kumpanya ay gumagawa ng mga materyales sa pagtatayo ng bahay. Sariwa pa rin ang nangyaring sunog sa NCCC Mall noong December 2017 sa Davao City kung saan 38 ang namatay. Nagmula ang sunog sa 3rd level ng gusali at tinatayang nasa 1.6 billion pesos ang iniwan nitong pinsala. 1 taon matapos ang insidente, dinismiss ng City Prosecutor's Office ang kasong reckless imprudence na isinampa ng Interagency Anti-Arson Task Force laban sa mga executive ng NCCC Mall at Service Sampling International. Inaabangan pa ngayon ang magiging desisyon ng Office of the Ombudsman kung sinong opisyal ng mga ahensya ng gobyerno ang sasampahan ng kaso. Nilamon naman ang apoy ang pabrika ng Kentex sa Valenzuela noong May 2015. Bukod sa malaking halaga ng pinsala sa ari-arian ay may 72 namatay sa sunog. Ilan sa mga nakitang paglabag na iniulat mismo ng nooy Pangulong Benigno Aquino III ay wala itong fire safety inspection clearance na dapat i-renew taon-taon bago mabigyan ng business permit. Wala ring fire safety clearance para sa tinatawag na hot works gaya ng pag-welding. Pero giit ni Mayor Rex Gatchalian, wala silang nilabag sa pagpapatupad ng building code. Noong December 2016,
ay inabsuelto ito ng Sandigan Bayan, subalit nakaapila pa ang kaso sa Korte Suprema. Higit sa 10 naman ang nasugatan sa sunog sa Philippine Army Headquarters sa Fort Bonifacio noong May 2014. Nagsimula ang sunog sa Explosives Ordnance Division ng Support Command ng AFP. May mga naganap ding pagsabog habang nasusunog ang gusali at may mga napaulat rin umanong nagliparang mga bala at ilang piraso ng hinihinalang armas sa lugar. Bukod dito ay ilan din sa mga sunog na tumatak sa kasaysayan ay nangyari noong December 1998 sa isang ampunan sa Paco, Maynila, ang Asociación de Damas de Filipinas, kung saan 28 ang namatay na karamihan ay mga bata. Hindi rin nakaligtas ang 75 individual nang masunog ang Manor Hotel sa Quezon City noong August 2001. Noong March 1996 naman ay 162 ang namatay nang masunog ang Ozone Disco sa Timog Avenue sa Quezon City. November 2014 ay naglabas ng hatol ang Sandigan Bayan kung saan 6 hanggang 10 taon na pagkakakulong ang ipinataw sa 9 na akusado ng mga stockholders at mga dating lokal na opisyal ng Quezon City. Kabilang sa hinatulan ang nagbigay ng building permit at renovation permits kahit kinakitaan umano ito ng structural at fire safety deficiencies. Batay sa desisyon ng korte, lumabag ang mga ito sa Anti-Graft Practices Act. Hanggang noong 2014, 4 na milyong piso pa lamang ang nakuha ng Justice for Ozone Victims Foundation mula sa insurance at paghahati-hatian pa ito ng mga survivor at pamilya ng mga biktima. Ayon sa presidente ng grupo na si Joseph Stephen Santos, nasa 20,000 piso lamang anya ang pinakamalaking nakuha ng isang pamilya nang namatay sa insidente. Sa ngayon ay wala na halos bakas na naiwan sa dating kinatatayuan ng Ozone Disco dahil may nakatayo ng fast food chain. Naaalala ko yun, yung mga nasa report. Yung sa ozone, di Oo, ba? yung ozone, tapos Bata pa tayo. yung sa Paco Settlement House yun yung orphanage. Yung orphanage. Kung saan maraming mga bata yung namatay. Yung isa yung factory naman, 'di ba? Yan yung mga napag-usapan natin nung mga nakaraang taon. Dahil nga especially ngayon March is the Fire Prevention Month. Kasi ngayong March kasi naitala talaga, 'di ba? Ever since alam ko merong ano pa yan may batas talaga kaya Fire Prevention Month yan. Since time ni Marcos, 1960. Oo, 'di ba? Parang sinasabi nga nila, March kasi talaga yung naitatalang pinakamainit na panahon. Di ba, Tatay? Oo, meron, ngayon yung, di ba nag-start nga last week yung, nagkaroon sila ng launching. No? Nung Fire Prevention Month. Dahil nga talagang maraming naire-record mula ngayong buwan na to hanggang sa April. Minsan maabot pa ng March yan. Dahil mas mainit ang panahon pag ganito. Tsaka yung mga activities nila, nag-iikot din sila sa mga eskwelahan, tapos they make sure na nagpa-participate yung mga estudyante sa mga fire drill. I-check nila yung mga safety equipments, kung lahat ba yun sa mga Mahalaga yan, buildings yung and fire schools, drill. kung gumagana ba yun. Yung isa sa mga biktima ng, yung survivor sa ozone, si Ren Galang ba yun? Yung laging Yes, lagi. Kausap po kahapon yung presidente ng Justice for Ozone Disco Fire, yung foundation. Namatay na pala yun eh. I see. Pero hindi pa tatapos yung compensation. Para yung pag-danyos para sa kanila. Pero ito muna, puntahan natin. Si Tito Diego, nasa Daniels. Solo flight. Di ba, pero alam niya na to, di ba, Angel? Yung ozone, nung nasunog. The next day, nasa dyaryo ako as casualty. Akala nila, kasi nandoon siya eh. Oo. You were there on the night Survivor it ka. happened? Kasama ko hindi, casualty ako. Kasama ko kasi noon si Patrick Garcia. Tapos pumasok kami ng 5-10 minutes, nag-login kami sa register. Ang daming tao, lumabas kami. Sinundo niyo si Lester, di ba? Tapos may sinundo kaming kaibigan kong si Raulo. Yun, tapos maya-maya, nasunog na pala. Tapos hindi ako nakita ng mami ko na umuwi ako. So nabasa niya sa dyaryo na nasunog na nga daw ako sa ozone. Tumawag yung mga kaibigan ko kung totoo daw akong patay na ako. Kaya yung unang lumabas sa isang stasyon na special na teleserye on ozone, ako yung gumanap yung sa isang character ng kaibigan ng namatay, Ray. Yung sinasabi mong namatay. Si Ren Galang. Oo, yung kaibigan ni Ren Galang, ako gumanap noon sa So, kasi mahirap ang communication no, kaya hindi ka kagad makapag-inform sa Ang dami nag-trap 96 si eh. Totoo ba yung, Deeper. totoo ba yung nabasa ko na akala nila special effects?
Yun pala, sunog. Talaga. Then tsaka 80% na namatay, 80% suffocation, hindi sunog eh. Yes. Dahil tayo sa pinto, ano? Tama Oo, ba? kasi Yan? akala daw nung guard tsaka nung mga bouncer, syempre kung maglalabasan, walang magbabayad. So, they lock the door from the outside. Tsaka hindi joke yung nasunog yung ozone, ang tumutugtog ng last 2 songs niya, Macarena tsaka Plastic Dreams. Kaya hindi ko makalimutan yung kantang yun dahil yan ang mga huling tumugtog doon. Kaya medyo yung Plastic Dreams nung mga 90s, pag sinabi mong Plastic Dreams, alam ng tao, ozone yun. Nightmare song tawag nila doon. Ay, nako. Pero kaya mag-iingat, di ba? Para walang sunog. Lagi mag-check ng mga appliances. Okay. Hey. Patok ngayon sa mga turista sa Bangkok, Thailand, ang tinaguriang longest water fountain attraction sa Southeast Asia. Tingnan natin ang live report ni RK Yorka live mula sa Thailand. RK, go ahead! Good morning, Kuya, at dyan din sa inyo sa studio, Diego. Matapos nga buksan sa publiko ang isa sa mga iconic malls dito sa Bangkok, Thailand noong nakaraang taon, dinudumog ngayon ng mga turista at Bangkokians ang Icon Siam dahil sa taglay na uniqueness at kahanga-hangang features ng mall na ito. Isa na nga dito ang pagbukas ng water fountain na tinaguri ang longest sa Southeast Asia. Ito ay may habang 400 meters o katumbas ng halos 8 Olympic-sized na swimming pool at 115 feet naman kung sa taas. Ang water fountain na ito ay ginagamitan ng cybernetic technology na kung saan nagbubuga ito ng tubig from its water jets kada 0.1 seconds na may hugis bulaklak. Kung saan nagmumulang mag-form ang different shapes and patterns na pinapakita ng fountain. Bukod dito, isa pa sa mga unique features ng fountain na ito ay ang multimedia feature na may kakaibang sounds and lights na may kasamang 2D, 3D, maging 4D laser shows and animations na nagpapakita ng ilang mga iconic Thai images tulad ng traditional Thai dancers, Thai traditional houses at maging ang Thai Palace. Dahil dito, ang buong River Park ay nagsisilbing isang open-air amphitheater kapag nagsimula na ang water show. Ang water show ay mapapanood tuwing 6:30 p.m., 8 p.m. at 9 p.m. sa River Park Icon Siam Mall everyday. Ayan muna ngayon, back to you sa inyo sa studio. So yung yung RK, yung fountain na yun, longest fountain sa Southeast Asia, pagmamayari ng mall or parang property ng Bangkok. Sino gumawa niyan ulit? Ang gumawa po dito ay mga architecture po ng shopping mall beside the shopping mall, which is the Icon Siam po. So it's owned by the shopping mall, not the government? Yes. And then yung may sabi mo, di ba, may water and basta may water show or presentation. Every day pwede mapanood ng isang turista yan. At saka usually anong oras yan? Para yung mga pupunta ng Bangkok, alam nilang pwede nila madatnan pag pumunta sa fountain. Yes, Diego, everyday to from Monday to Sundays. And since it's a water show with sounds and lights, it starts at 6:30 p.m., 8 p.m. at 9 p.m. which is yun talaga yung pinakabongga na huli. So ang pinakamagandang sinasuggest mo yung 9 p.m. Opo, yung pinakahuli. Ano ba difference ng pinakahuli sa yung mga nauna? May fireworks. May fireworks, yun lang ba? Sa ngayon, walang fireworks, pero sa pinakahuli ay doon lumalabas yung mga may laser shows and animations na parang yung water fountain ay nagiging 3D sa mata ng tao. Ayun, nakita ko na. Diego, I'd like to know lang, saan yan sa Bangkok? Siyempre, very familiar tayo doon. Ako, doon sa may area ng Pratunam. Malapit ba yun doon? Medyo malayo siya. Dito po yun sa may Silong Road, yung Icon Siam. Pero accessible siya sa lahat ng mga BTS station. Okay, thank you, RK Yorka, live mula sa Bangkok, Thailand. Mainit sa Bangkok. All the time naman. Mainit doon. Pero masarap doon mag-shopping, Diego, dahil syempre yung exchange rate, mura, 150 lang lagi naglalaro. Pero dito muna tayo sa gawin ng Canada muna, Diego. Patuloy pa rin nararanasan ang malamig na panahon sa Canada kahit papalapit na ang spring season.
bago magtapos ngayong buwan. Alamin natin ang details kay Florabel Macanas from Calgary, Alberta, Canada. Florabel, magandang umaga. Good morning, Kuya. Good morning, Beth. Tuwing papatapos na ang buwan ng Marso ay marami na ang excited dito sa Canada. Sa ngayon kasi, bumababa ng labis na malalamig na temperatura na umaabot pa sa negative 40 degrees gaya na lamang dito sa Alberta. Good news dahil ayon kay David Phillips ng Environment Canada ay magkakaroon ng gradual moderation sa mga temperatura. Kagaya na lamang sa Edmonton kung saan magiging 1 hanggang 2 degrees ang temperatura ngayong linggo. Subalit bago ang spring season, tila may hirit pa ang winter season. Makakaranas ang Atlantic Canada ng heavy storm na manggagaling mula sa south. Tatama ang snow, rain at pagulan ng mga snow pellets. Posible rin ang pagkaroon ng pagbaha dahil sa low pressure system. Abot sa 40 hanggang 60 km per hour ang strong wind gust sa lugar na makakapag-reduce ng visibility at makaka-apekto sa mga road condition. Tinamaan naman ng Arctic air na mula sa prairies na mananatiling wala pa noong Biyernes at maraming mga syudad sa probinsya ang nasa extreme cold weather alerts. Nagbibigay ng ganitong warning kapag bumaba ang temperatura sa minus 40 degrees Celsius. Beth, sa March 20 ay simula na ang spring season dito sa Canada at tatagal ito hanggang sa June. Inaasahang mas magiging warm ang kanilang spring kung saan naabot sa 20 degrees na lamang ang temperatura. At yan ang update mula dito sa Calgary, Alberta. Florabel, may spring break din ba dyan ng mga bata katulad sa USA? Yes, meron sila dito 2-week spring break. Ano naman yung mga activities kapag spring, yun talagang dinarayo dyan at saka ini-enjoy ng mga nakatira dyan na specifically sa Calgary dyan sa Alberta, Canada? Yeah, so magbubukas na ulit ang mga national parks. At yan, enjoy na nila ang mga outdoors, lalo na sa mountain, marami na ring mag-hike, marami na mga pupunta sa mga tourist spots. Alright. Anong temperature nga ngayon dyan? I'm sorry. Ngayon ang temperature ay nasa minus 6 degrees, pero tuwing gabi, pag hapon na, bababa na ulit ng minus 19 degrees. Ayan. Meron ka ba mga kasama dyan na nagtitiis sa lamig, di ba? Para makausap natin, gusto bumate? Oo, Beth. Meron tayo dito kayong kababayan, si Miss Ana Capones. Good morning, Kuya. Binabati ko mga taga-Bacolod, Mindanao, Southern Leyte, Nanay Lita, Kuya, Tito Capones. Gising na po sila, nanonood po sila ngayon. So, thank you. At yan, Beth. Okay, sige. Ikaw, baka may gusto kong batiin, Florabel. Si Tita Malu, Santiago, gusto kong batiin. Oo. Oo naman, si Tita Malu at si Kuya Bong, si Doc Bong, at si Kuya Noli Sabalia. Yan, mga kaibigan natin dyan na nasa Manila ngayon. Ayan. Good morning At din si kay Ate Girlie. Good morning din kay Dr. Yeah, good morning. Kay Dr. Florabel Macanas. Thank you so much. Si Doktor yan eh. Doc, Oo. Florabel pala Thanks so yun. much, Dr. Florabel Macanas from Calgary, Alberta, Canada. Haba naman. Haba. Hey, isang bagong payment approach ang plano ng Trump administration patungkol sa treatment ng kidney disease at mas mababang cost ng home care kumpara sa mga clinic-based treatment. Live mula sa Chicago, USA, si Chris De Leon. Yes, Chris. Good morning, Kuya. Good morning, Diego, at sa ating mga kasambahay. Halos nasa 15% ng mga US adult ay mayroong chronic kidney disease. Noong 2018, ayon ito sa US Renal Data System. Ito ay dahil sa pagtaas ng bilang ng mga mayroong diabetes at hypertension. Noong 2016, mahigit 720,000 ang estimated na nagkaroon ng kidney failure sa United States. Inaasahang tataas pa ito ng 1.26 million katao sa taong 2030. Kaya naman, Diego, nais ng US Center for Medicare and Medicaid Services ang isang trial payment design na mag-i-improve ng care sa early stages ng kidney disease.
Kasama na rin dito ang pagbaba ng cost ng home dialysis kumpara sa mga clinic-based treatment. Pinaplano din ng Trump administration ang isang bagong payment approach patungkol sa paggamot sa kidney disease at lower cost ng home care at transplants. Ang mga pasyenteng nasa end stage ng kidney disease ay nangangailangan ng dialysis upang linisin ang kanilang dugo 3 beses sa isang linggo. Magiging mas mura ang home dialysis dahil hindi na nila kailangan ng nursing assistant kapag properly trained na ang pasyente. Diego, mapanganib ang mga changes na ito sa DaVita Incorporated at Fresenius Medical Care AG na mayroong halos 5,000 US dialysis clinic at may control sa 70% ng market. At yan muna ang latest dito sa Chicago. Balik sa inyo dyan sa Pilipinas, Diego. Chris, on the average, kung sa alam mo magkano ngayon ang ginagastos per sa dialysis treatment ng isang pasyente? Kasi kung thrice a week yan, magkano per session umaabot yan sa inyo? Diego, ang cost ng dialysis, ng hemodialysis ay nasa $500 sa isang session. Wow. So ito ay nasa 3 beses sa isang linggo. So Kaya umabot ito ng mga 25,000 pesos. 25,000 pesos per session ang hemodialysis. Per session, ha? So thrice a week yan. So Yes, sa Diego. inyo, it's roughly about 1,500 US. Yes, Diego. 1,500. Pero ngayon, hindi na kailangan ng, ika nga sabi mo, hindi na kailangan ng aid ang isang pasyente. Pero ano yung cost na, siyempre may ano yan may cost pa rin yan, di ba? Siguro may rental, may training fee, or ano sa gamot. Magkano na ngayon may idea ka ba? Magkano ang mababawas sa igagastos ng isang pasyente? Diego, yung cost kasi nung dialysis, yung hemodialysis yung common na ginagawa sa mga clinics. At isinusulong nga nila na gawing itong home-based o ginagawa sa bahay. At ito ang tinatawag na peritoneal dialysis. At ito ay nasa umaabot ng $365 kumpara sa $500 na hemodialysis. So mas mura siya at dahil nga rito sa move na gagawin ng gobyerno ay magkakaroon din ng mga bagong players kagaya ng CVS na isang pharmacy dito sa Amerika. Magkakaroon din sila ng home dialysis training. So magiging mas mura ito sa mga pasyente. Pero last question, Chris, may binanggit ka kanina yung may control ng market na 70%. Ano pangalan ng grupo na yun? Ito yung Fresenius at saka yung DaVita Incorporated. Okay, yung dalawang grupo na to, wala ba silang narinig kang plano na pumunta rin sa direksyon na yan na mag-provide ng mga yung para yung home dialysis treatment na yan? Yes, dahil nga gusto rin nilang ma-accommodate yung mga pasyente na pwedeng mag-dialysis sa kanilang mga bahay. So, nagkaroon sila ng mga research at saka new technologies para makasama sa market na ito. At gayon din ay yung mga clinics nila ay i-convert nila ng transitional care kung saan magte-train sila ng mga pasyente upang magawa nila ito sa kanilang mga sariling bahay. Okay, thank you. Thank you, Chris De Leon, live mula sa Chicago, Illinois, USA. Right. Ito, bumaba ng halos kalahati yung mga kumukonsumo ng soft drinks sa Berkeley, California matapos magpatupad ng soda tax o pagpapataw ng buwis sa mga soda products. Alamin natin ang details kay Abby Valdez from San Francisco Bay, California, USA. Abby, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Beth. 3 taon matapos maipasa ang soda tax sa Berkeley, California noong Nobyembre ng 2014, nangalahati na ang umiinom ng mga sugary drinks kumpara noong bago ipatupad ang buwis. Ito ay batay sa kauna-unahang pag-aaral sa Estados Unidos na nag-document ng long-term effects ng pagpapataw ng buwis o soda tax sa drinking habits sa bansa. Upang malaman ang drinking habits ng mga residente, ay nagsagawa ng isang poll sa halos 2,500 na tao kada taon sa diverse neighborhoods sa San Francisco, Oakland at Berkeley.
Napag-alaman mula noong 2014 hanggang 2017 ay bumaba ang sugar-sweetened beverage consumption sa Berkeley kagaya ng sports drinks, teas at coffees. Ayon kay Senior Studies author Dr. Kristen Madsen ng University of California, Berkeley, patunay ito na umepektibo ang soda taxes. Dagdag pa niya, ang mga ebidensya nila ay galing sa mga low-income at diverse na lugar kung saan posible ang diabetes at cardiovascular diseases at ang advertisement ng unhealthy diets. Isang limitation ng study ay hindi ito random sample ng mga residente at maaaring ang resulta ng soda tax sa Berkeley, California ay hindi pareho sa iba. Makakatulong ang taxes upang i-encourage ang mga tao na magkaroon ng healthier beverage choices at ang perang hindi ginasto sa mga sugary beverages ay maaaring ipunin o gamitin sa ibang mga bagay. At yan ang update mula dito sa San Francisco Bay Area. Balik sa inyo sa Pilipinas. Abby, ano yung main reason nila sa pagtataas ng soda tax? Para ba makalikom ng funds para sa iba pa mga services ng government o dahil sa mataas yung kaso ng diabetes dyan sa area? Yes, but dito nga sa California, tumataas ang mga tao nagkakaroon ng diabetes. Sa California itself nga lang, Bet, may about 45% ng mga tao na may pre-diabetes o pre-diabetes at meron namang 9% naman na na-detect o diagnose na may diabetes. So kung itototal natin siya, about 55% ng population ng California merong diabetes. Nabanggit mo ba kung magkano yung itinaas yung presyo? Parang hindi ko narinig. Sorry, hindi ako nakaka-catch up. Yes, ang tax niya, Beth, ay 1 cent per ounce. So, kung bibili ka ng isang can of soda na 12 ounces, let's say $1 siya regularly sa ibang city, sa Berkeley, California, magiging $1.12 siya. $1.12 ang isang Okay, mahal man nga siya masyado, meron ba silang, kung di na sila nagsusoda, yung mga dati nagsusoda, na ngayon, mas mas gusto na ba nilang uminom ng tubig o merong pang iba silang alternative dyan sa mga soda? Yes, Beth, ayon nga sa study, ang consumption rate ng mga tao sa Berkeley, California ay tumaas ng 26% sa pag-inom ng tubig. Okay, Abby. How's the weather? Yes, ang weather natin ngayon dito ay makulimlim at kanina lamang ay umuulan at ang temperature natin ngayon ay 14 degrees centigrade. At bago kami tuluyan magpaalam, binabati ko ang ating maganda na taga-shuttle na si Vina Araw at binabati ko rin po ang mga kasangbahay natin na nakatune in ngayon sa PSS Home Kay Bay Area. Kumusta kayo dyan? Ayan. Thank you so much sa'yo, Abby Valdez from San Francisco Bay, California, USA. Buti pa doon, di ba? Dito ba sa atin, yung ng syntax, Diego, meron na ba silang statistics kung bumaba ba talaga yung bilang ng mga nagyoyosi? Hindi O uminom ng alak? Ewan ko sa kanila. It's very ironic, di ba? Yosi-yosi pa sila. Tataasan mo yung tax, pero panggagamot mo din doon sa mga nagkakasakit nung Bayaran mo yung sarili mong sakit. Dapat talaga, alam mo, pasara yung Although, mga kasi madami na gawaan. naapektuhan ng second-hand smoke. So, And may third hand third na. hand, and oo. the syntax could pay for that. Apparently pala, kunyari, di ba yung smoke na kumapit sa isang sofa, kahit 1 week na yan, wala na nag-smoke sa room, mas prone ka magka-cancer from that than from somebody smoking in front of your That's face. third hand na, di ba? Third hand smoke na yan. Kahit yung scrape na yan, kunyari may cleaner na naglilinis na bata, naglilinis ng sofa, pinagpag, may nicotine na umangat. Diba? Ikot mo yan. Wala, dapat pagpawal na lang talaga. Pasara na lang yung mga gawaan ng mga sigarilyo. Diba, Angel, Kikay, and Pandakan Gang. Iba-iba siya. Hi! Good morning! Good morning! It's a party here! Yeah! You're in the house! Taas ng energy, Yes! Kayo na! Okay, go! Ako ay uminom ng gatas. Pero ito muna meron akong balita sa inyo. Ano Kasi, ito daw, 1/3 daw
lamang ng plastic recyclables sa Australia ang nare-recycle. So, hindi lahat. Hindi 100%. Ano? Ito ay sa kabila ng mga programa at panawagan ng Australian government na paigtingin ang recycling program ng bansa. Alamin natin ang buong detalye ng balita na yan mula kay Early, Never Late, Briones mula sa Sydney, Australia. Early! Morning from the Philippines. Good morning, Kuya. Good morning, Angela. Go ahead. Isang pag-aaral ang isinagawa ng University of Technology Sydney na kinomisyon ng Australian Packaging Covenant Organization kaugnay sa iba't ibang uri ng packaging waste sa taong 2017 to 2018 financial year. Lumalabas sa pagsusuri na 1/3 o ikatlong bahagi lang ng kabuuang bilang ng plastic packaging waste ang talagang nare-recycle sa Australia. Tinatayang 56% lamang ang lahat ng packaging waste sa kabuuan ng Australia ang nare-recover at nare-recycle. So Angela, sa nasabing bilang, 72% nito ay papel at karton, samantalang 32% lamang ang plastics. Katumbas ito ng 900,000 toneladang plastic packaging kung saan 600,000 lamang na plastic ang hindi na-recycle. Ayon pa din sa pag-aaral, 19% ng kabuuan ng packaging waste na nakolekta ay ine-export pa sa ibang bansa para nga i-recycle, sa halip na sa bansa na lamang ito ay proseso ang pagre-recycle. Ayon kay APCO Chief Executive Brooke Donnelly, nangangailangan na palawigin ng bansang Australia ang domestic recycling industry at maka-establish na ng tinatawag na circular economy o ang tinatawag na consume, reuse at recycle process. Sa ngayon, Angela, ang nakikitang solusyon nga dito ay ang pagtuturo sa bawat isang Australia ng tamang pagsisegregate ng kanilang mga recyclables, ang pag-improve ng recycling technology at higit sa lahat ang pagdagdag ng effort ng manual segregation pagdating sa recycling sites. Dagdag pa sa nakikitang solusyon ay ang pagpapagawa ng mga product producers ng mas maayos na materyales sa kanilang packaging at container upang maging mas recyclables ang mga ito. At yan muna ang latest mula dito sa Sydney. Balik sa inyo dyan, Angela. Early, tanong ko lang, ano yung specific plan ng government ng Australia para, kumbaga, ma-touch base talaga nila yung domestic issue doon sa sinasabi nilang recycling issue dyan sa Australia. Kasi sinasabi mo yung mismo dyan sa area nila, yung mga tao hindi talaga masyado into recycling. Actually, Angela, plano nila ay mas dagdagan yung edukasyon ng mga tao para sa doon nga sa pagsisegregate ng mga recyclables nila. Kasi yun yung pinakaugat, yung mismong mga gumagamit. Kung sila mismo na mga gumagamit ay matututong mag-recycle at saka mag-segregate ng mga basura nila, yun ang magiging solusyon sa lahat. Meron din ba sila dyan mga programa, yung mga activities para dun sa mga residente sa kani-kanila mga area na gumagawa ng mga iba't ibang produkto? Kasi dito sa Pilipinas, di ba marami tayong mga nabibisitang ganyan, Hikay, na mga areas na binibigyan nila ng, of course, syempre third world to, yung mga livelihood projects. Pero dyan sa area ninyo, yung mga ganun ba? Yung gumagawa talaga sila ng mga products and then they sell it? Wala siguro. Oo, Angela. Dito ngayon, pag isinoli mo yung mga containers ng yung mga drinking containers, magbabayaran kanila ng 10 cents at nag-provide sila ng mga machines kung saan mo yun ihuhulog. Tapos magkakaroon ka ng voucher kung magkano yung pera na makokolekta mo. Alright, sige. Sana masolusyonan na talaga yung plastic, yung war on waste natin eh. Hindi lang sa Australia, hindi lang dito sa Pilipinas, but all over the world. That's true. Diba? Uy, Early, parang busy na dyan sa kung nasaan ka ngayon ah. Where are you exactly in Sydney, Australia, Early? Angela, nandito kami ngayon sa Parramatta. Dito sa kaliwa ko ay ang Parramatta train station at dito naman sa kanan ko ay isang mall. Itong area na to ay talagang busy dahil ito ay commercial area at meron silang dinidevelop na art and film culture area dito sa lugar na to. And how's the weather? Tinapatanong ni Bentos. Nakanimin yung. May plano daw. Ngayon ay 25 degrees Celsius at fall na ngayon, Angela. Papunta na kami sa winter. Oh, wow. So ready na. Papunta na sila sa winter. Alright. Ready na. Sige, maraming salamat sa iyo, Early Briones, live sa Sydney, Australia. Yung talaga yung problema na yun sa plastic na yun. Totoo. Sabi nga nila, parang we are addressing it,
parang incorrectly, parang dapat kasi wala na nagpo-produce ng plastic para wala nang i-recycle. All over the world pala yan. Hanggang ngayon, ginagamit nila yung Celsius. Ano? Celsius. Dapat from trash to cash. Linus. Ayos yun Kasi ang boiling point nito si Celsius, 0. Oo nga. Tapos Kung nga sinabi nga ni 100. RJ yan before. Oo, pero Sa temperature. Ano yun? Kikay? From balita sa Australia, pumunta naman tayo dito sa bansa natin. Balikan natin yung mga balita sa bansa natin. Dahil aabot sa mahigit 200 mga bata ang nabakunahan sa launching ng Japanese encephalitis mass immunization sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Alamin natin ang buong detalye sa ulat ni Leslie Huidem. Matagal bago nakumbinsi si Aling Lalaine Perez na pabakunahan ang kanyang anak ng Japanese encephalitis vaccine. Naunahan umano siya ng takot dahil sa pumutok na kontrobersya noon sa Dengvaxia vaccine. Siyempre po iniisip ko rin po yung naging side effect ng Dengvaxia dati na lumitaw sa TV. Hindi po yun biro. Sinearch ko rin po siya maganda rin naman. Please lang po, magtiwala lang po sa government. Hindi na po ulit malalaunch yung maling gamot na katulad ng Dengvaxia. Kahapon ay inilunsad ng Department of Health Region 3 ang mass immunization ng Japanese encephalitis sa Colegio de Sebastian, syudad ng San Fernando, Pampanga. Alas 7:30 pa lang ng umaga kahapon ay pumila na ang mga magulang bit-bit ang kanilang mga anak, edad 9 na buwan hanggang 5 taon para sa registration. Ngunit bago ang pagbabakuna ay nagbigay ang DOH Region 3 ng kasulatan sa mga magulang na pumapayag at naiintindihan nila ang halaga ng vaccination sa kanilang mga anak. Aabot sa mahigit 200 bata ang nabakunahan ng Japanese encephalitis vaccine at magtutuloy-tuloy itong gagawin hanggang buwan ng Abril. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapagsagawa ng mass immunization laban sa sakit na ito dahil isa ang Region 3 sa nakapagtala ng mataas na kaso ng Japanese encephalitis. Nakakatuwa, nung pagpasok ko nga kanina dito, ang daming mga magulang na dala-dala yung kanilang mga anak, no? Na ready na magpabakuna against Japanese encephalitis. Hindi lang Region 3, kasama ang Regions 1, 2, and the Cordillera Administrative Regions. Yung mga 4 na rehiyon muna ang mauuna. Bukod dito ay may libreng bakuna rin sa mga health centers sa mga hindi nakapunta kahapon. O ayan ha, Japanese encephalitis. Ano ba yung Japanese encephalitis? Tito RJ, ay itong Japanese Nakaredy na Google ko dun. encephalitis. Nanggaling yan sa mga mga lamok. Lamok din. Mga lamok din. Ano yan? Anong epekto sa katawan yan? Ano rin siya, Tito RJ, Parang nakalagay dengue. dito. Parang Oo, nga ganun. dengue. 5 to 15 days daw bago mag-develop yung disease. Tapos, Ano yung mga pare-parehas sintomas? din yung mga sintomas yan. Yung may fever, headache, vomiting, yan, difficulty Rashes, moving, ganyan. Bakit sa Japanese? Bakit nga? Bakit nga ba Japanese? Galing siguro yung Japan. Saan din ba yung mga lamok dyan? Tsaka dapat kung magka-travel tayo, wag nating kakalimutan na mag-insect repellent lotion, ano? Malaking tulong yun. Di, tsaka ayan, at least yung mga tao medyo aware na ulit sila tungkol sa vaccination. Totoo, Dahil syempre, totoo. dahil dun sa nangyari sa Dengvaxia scare, natakot na sila. Ang daming kaso ng tigdas. Tapos ngayon naman, yan yung lumalala. So, Hindi magpa-vaccine kaya na sila sa matulad mga sa health Dengvaxia? center nila. Di kaya Hindi, tested na po yan. Di ba Matagal na yung ini-invento yan ng mga multinational? Siyempre. mga conspiracy Pagkatapos, natin. Tanong natin may kasambat dun sa WHO. Opo. Gagawa sila ng Pag-tis, di ba parang Gagawa sila ng racket. pamamaga pag may Pag may narinig akong tis, pamamaga. Mga inflammation. over there. Basta tis, nakarinig kami, pamamagayin tis. Kamatis. Miski sa English one, tinutuno na inflammation. Inflammation. Inflammation point. Inflammation. Hindi na ako. Halika, puntahan na. Maliwanag mo dito, ha? Mamaya-maya. Sige, papaliwanag natin yan. Pero puntahan po muna natin yung mga kasama natin dyan sa living room.
Oo, kami din dito may balita. Dahil napag-usapan nyo kanina yung bakuna, no? Ito yung sa Dengvaxia kasi. Pinuna ni Health Secretary Francisco Duque III ang pasya ng Public Attorney's Office at ng mga magulang ng mga batang naturukan ng Dengvaxia na huwag isama sa mga inireklamo si dating Health Secretary Pauline Ubial. Inaasahan na rin ng kalihim na hindi papasa sa Department of Justice ang mga reklamo laban sa kanya. Pakinggan natin ang buong detalye mula kay Mai Bermudez. Kontrobersiyang naglagay sa alanganin ng reputasyon ng mga bakuna sa bansa. Ganito inilarawan ni Health Secretary Francisco Duque III ang mga isinampang reklamo laban sa kanya kaugnay sa kontrobersyal na Dengvaxia vaccine. Ayon kay Secretary Duque, inasahan na niya na hindi papasa sa Department of Justice ang unang batch na mga reklamo laban sa kanya. I expected naman yun because to begin with, talaga naman walang basis. It was a malicious of PAO, Chief Acosta, to have impeded me. Because they had no basis for impeding me. Pinuna rin nito ang desisyon ng PAO at ng mga magulang ng mga batang naturukan ng Dengvaxia na huwag kasuhan si dating Health Secretary Pauline Jean Ubial. Ayon kay Duque, si Ubial ang nagpalawig ng mass immunization program ng pamahalaan na ginamitan ng kontrobersyal na bakuna kontra dengue. The person who extended and expanded the Dengvaxia program was not impeded, and that is former Secretary Ubial. So this is something which is really mind-boggling. Nanungkulan si Ubial sa DOH nang umupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte pero hindi inaprubahan ng Commission on Appointments ang kanyang ad interim appointment noong 2017. Humalili sa pwesto noong October 2017 si Secretary Duque na dati nang nagsilbing kalihim ng kagawaran sa panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero ang mga complainant, pinagbibitiw na sa pwesto si Secretary Duque dahil sa umano'y kapabayaan nito. Secretary Duque, huwag ka magdiwang sa ngayon. Marami pang magulang haharapin mo. Dahil ikaw ang nagturok sa kanilang mga anak. Tandaan mo yan, Secretary Duque, baka nagdiwang-diwang ka na. Last week, nagkaroon sila ng hearing dyan dun sa 8 cases ng mga nagsampa sa Public Attorney's Office ng mga Dengvaxia cases nga nila. So meron silang pinataw na 8 counts dun sa reckless imprudence resulting to homicide kaugnay nga dito kala Pauline Jean Ubial. Pero yun nga, this week inaasahan natin may 8 cases pa, tapos meron pa silang, aside from the 8 cases this week na didinggin nila, meron pa dyan na 13 cases na pending. Kasi they have to find out kung talagang dahil ba sa Dengvaxia talaga yung ikinamatay ng mga nag-file dun sa Public Attorney's Office. Yung mga pina-file nila. Naman kasi, di ba dun sa mga studies na ginawa nila, yung mga parang mga autopsy, may third party, walang direct link. Oh, pero did you mention na meron ding case na final kay Ubial? Binanggit mo ba? Oo, meron. May case Oo, na kasama 8 siya. counts na reckless imprudence resulting to homicide. Kasama yung 19 other na sa DOH naman. Yun yung final sa kanila. Kasi 8 cases pa lang yung na-review nila last week. Tapos this week, meron silang 8 cases. Tapos another 13 case pa yung didinggin nila doon. Tatari, may question ako sa'yo. Nakapamasyal ka na ba sa Fort Santiago? Alam mo ba, sabi niya kanina? Sa inyo ba yan? Binenta na namin. Binenta niyo na. Si Yung sa third, hindi pa. Kailangan daw dumaan ka muna sa third. Santiago, hindi pa namin. Third Santiago. Kasi fourth Santiago. Di abot ko siya. Buffer ako doon. Di abot. Kasi natanong ko lang, kasi noong March 6 na, ngayon ay March 6 din. Okay. Pero noong 1951, idineklarang National Shrine ang lugar na yan. Panoorin natin ang iba pang detalye sa ating Today in History. March 6, 1951, idineklara bilang National Shrine ang Fort Santiago sa lungsod ng Maynila. Ito ay bilang pagbibigay pugay at alaala sa mga bayaning ikinulong at nagbuwis ng buhay sa naturang lugar.
Ayon sa kasaysayan, ang orihinal na pangalan nito ay Fuerza Santiago at sinimulang itayo noong 1590. Kilala ito sa tawag na napapaderang lungsod o walled city dahil sa pader na nakapalibot dito na may kapal na 8 talampakan at taas na 22 talampakan. Noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, nagsilbi itong bilangguan ng mga Pilipinong inakusahan ng rebelyon, kabilang na ang ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal bago pa man siya bitayin noong taong 1896. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Fort Santiago ay nagsilbing lugar upang isagawa ng mga Hapones ang matinding pagpapahirap sa mga napaghihinalaang miyembro ng gerilya. Sa kasalukuyan, ang mga selda nito ay isa ng pambansang dambana at pasyalang bukas para sa publiko. Kakagaling lang namin dyan nung Diba? kami nila Diego. Kami few years ago dahil study tour sila Gab naman, 'di ba? 'Di ba diyan pwede kang magkalesa, tapos may area diyan pwedeng maglaro yung mga bata. Very historic place at napakagandang puntahan. Kahit pa paano na preserve naman nila yung mga area. Lalo na yung nakakatuwa din kapag yung makikita mo yung mga Guardia Civil. Oo. Diba, nandoon. Parang kunyari mo, nare-relieve mo yung past. Tsaka dyan din yung ni Jose Rizal, diba? Yung shrine niya dyan din na makita mo, pagpasok mo doon, makikita mo yung mga his life. Tapos, Oo, lahat. Pati nga yung ganda. mini court doon meron din doon. Basta all about Rizal. Correct. Diba? Oo. Kaya punta tayo dyan. Kikay! Asan ka? Dito ba nagluluto ka? Alam mo naman, mahal ko kayo. Gusto ko yung pinagluluto. Talaga ba? Alam May mo ba, busy-busy meron pala siya meron akong gustong ikwento sa inyo. Naalala nyo, di ba? Meron akong kinikwento sa inyo na isang taong nakagawa ng hindi maganda sa akin at sa pamilya ko. Si ano yun eh? Ay, hindi. Diba? Oo, kung sino Tago nasa na lang isip ko, natin yan sa yun. pangalan na. Tapos ito pa, alam nyo ba, recently, nung weekend, nakita ko Tito Ray, nakita ko humingi siya ng sorry sa akin. Nung una nag-hello siya, hello Kikay, kamusta ka naman? Tapos nag-apologize naman siya sa lahat ng mga nagawa niya. Kinausap ko naman siya, nagkamustahan kami. Pero alam nyo, parang yung pakiramdam ko, hindi magaan. Pero naging civil na ako sa kanya, pero parang mabigat pa rin. Mabigat pa rin sa puso ko. And para feeling ko meron pa rin akong bitterness. Meron pa rin akong bitterness in my heart. Pero paano nga ba talaga yung tamang way ng pagpapatawad? Kasi willing na talaga akong patawarin siya, no? Kasi matagal na rin naman yung kasalanan nagawa niya sa akin. Naka-move on na ako. Parang dyan yung papasok din yung sinasabi nga na pinapatawad na rin pero huwag kang papakita. Di ba? Parang I can forgive but I cannot forget, Oo. di ba? It's another way of saying I cannot forget. I cannot forgive daw. Yes, para natin malaman yung tumpak o yung tamang sagot po dyan na makukuha po sa banal na kasulatan. Alamin po natin yan kay Brother Eli Suriano sa atin po nga Biblically Speaking. Yung pagpapatawad, dalawang klase yan eh. Pagpapatawad na sa kasalanan ng isang kapatid laban sa kapatid o pagpapatawad sa isang kapwa-tao. Kasi ang ating pag-uusap tungkol sa Biblia kasi may dalawang premise ang pagpapatawad. Yung pagpapatawad na kinikilala ng Diyos at saka yung pagpapatawad na person to person, ano? Kasi kung personal lang naman pagpapatawad, ang pagpapatawad lang naman yung hindi mo na aalalahanin pa yung kasalanang nagawa sa iyo nung kapwa eh. Ganon kasi kung magpatawad ang Diyos eh. Pag pinatawad ka niya, kinakalimutan niya na yung kasalanan mo. Pakinggan nyo sa Hebreo. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ayan, ganyan ang Diyos kung magpatawad. Ang kanilang kasalanan ng wika, hindi ko na aalalahanin pa. Mahahabag ako sa kanilang mga kalikuan. Ang kanilang mga kasalanan, di ko na aalalahanin pa.
Ganun ang pagpapatawad. Hindi niya aalalahanin pa yung ating kasalanan. Kaya kung halimbawa tayo naman ang magpapatawad, dapat ganun din. Kung pinatawad na natin, wag na nating uungkatin, wag na nating susulitin pa sa taong pinatawad na natin. At napakahalagang utos ng Diyos yung pagpapatawad sa kapwa kasi pag hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin. Nasa 6 naman yan ang aklat ni Mateo. Pakinggan nyo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Ayon, datapwat. Kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Ayon, kasi ano yan eh, pag nagpatawad ka, papatawarin ka. Ganun ang Diyos kasi eh. Kaya nga nung inutos niya yung manalangin yung mga apostol, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Kaya, so, for you to be forgiven, you have also to forgive. Forgive and you will be forgiven. Yan, ganyan ang ano ng Diyos eh. Na kailangan talagang magpatawad. At pag nagpatawad ka, wala ka nang aalalahanin pa dun sa pinatawad mo. Hindi mo na isusumbat pa, hindi mo na uulitin pa na ukil-kilin sa tao. Ganun po yan, kapatid. Ayun, Kikay. Kay, dapat buo sa loob. Patawad. Patawad. Alam mo ako, what I Kalimutan mo do, na yun. kasi sobra, di ba pagka may ganyan ka, kahit di mo naman kaaway, kunwari nagtatampo ka lang na this person may ginawa sa'yo hindi maganda. Siyempre, ang bigat sa Ang loob, bigat di ba? talaga. Parang affected ka talaga. Pag ginagawa ko, nagdadasal ako na sana yung pakiramdam na mabigat, mawala na. And eventually, mawawala na rin yung whatever yung nararamdaman mo dun sa tao. Oh. Just pray, Kikay, and forgive mo din. Okay. Unload it. Ang ating pong verse of the day mula po sa Psalms 37:23. The steps of a man are established by the Lord when he delights in his way. Ang lakad ng tao ay tinatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Mababasa din po yan sa ating Omega Digi Bible application. I-download na po. Yan po ay libre. Ang ating verse of the day was brought to you by Omega Digi Bible! Powered by Vision Tech! Nagbabalik po ang Good Morning Kuya! Ano coding ngayon, Kikay? Ano coding? Ang coding po ngayon ay mga plaka nila nagtatakto sa plakang 5 and 6. Ano sila? Mga 5 and 6? 5 and 6. Anong pwede nilang gawin? Mag-commute. Good. Very good. Okay. Bawa sila sa kalsada today. Kasi ngayon ay March 6. Yes. At time check muna, time check. Time 7:10 in the morning. O, Diego, ikaw na. Oo, okay, relax. Okay, sininalan mo sa state of calamity ang Zamboanga City dahil sa epekto ng dry spell o weak Nino sa El Nino sa sektor ng agrikultura at supply ng tubig sa lugar. Nako, bad news to May ulat si Dante Amento. Inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod kahapon ng hapon ang resolusyon na isinumite ng City Disaster Risk Reduction and Management Council noong February 22 na isailalim na sa state of calamity ang Zamboanga City. Ito ay dahil sa epekto ng dry spell o weak El Nino sa mga pananim at supply ng tubig sa syudad. So we are now under a state of calamity by reason of yung advisory ng DOST Pag-asa na weak El Nino, and of course yung fact naman on the ground na there is a water resources problem sa city of Zamboanga. And of course affected yung agriculture sector and some other sectors. Sa ulat ng City Water District,
bumaba ng 50% ang kanilang water production kada araw. Mula 158 million liters per day na water production, bumaba ito sa 80 million liters. Kaya naman aabot sa mahigit 12 oras ang ipinapatupad na water rationing sa lugar. Samantalang sa agrikultura naman umabot na sa 600 hectares ng sakahan ang apektado ng tag-init. Sa ngayon, maaari nang magamit ng iba't ibang ahensya ang kanilang calamity fund. Ayon kay CDRRMO Head Dr. Elmir Apolinario, naglaan sila ng 13 million pesos para sa isasagawang mitigating measures. Kabilang narito ang pagsasagawa ng cloud seeding operations, rental ng mga tankers para sa water distributions, pagbili ng mga alternative crops, drilling rigs para sa mga magsasaka at iba pa. Looking at ways forward how to help out water district in terms of distributions ng tubig, in terms of finding other sources, in terms of having yung mga drilling rigs or drilling machines, and then meron tayong yung alternative crops, vegetables na pwede ipabigay sa mga farmers. Mayroon ding 20 million pesos na calamity fund ang City Agriculturist Office na magagamit. Uy, ako naman yung mga eating disorder. Alam niyo yung mga eating disorder? Anorexia. Pero ito daw yung mga, alamin natin yung mga epekto ng pagkakaroon ng eating disorder sa mga kababaihan. Yan. Dito po yan sa ating usapang pangkalusugan. Magandang araw mga kasambahay. This is Dr. Steph Supan. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa eating disorders at kung ano ang epekto nito sa kababaihan. May mga eating disorders kagaya ng anorexia nervosa at ng bulimia kung saan ang intake ng isang babae ay napakababa ang calories. Dahil dito ay labis na bumababa din ang timbang ng isang babae. Kapag nagkaroon ng severe weight loss ang isang babae, maaaring maapektuhan ang kanyang hormones at ang kanyang menstruation. Kadalasan, kapag sila ay sobrang underweight na, ay tumitigil na rin ang kanilang pagme-menstruate. Kapag tumigil ang menstruation ng isang babae, ay sign ito na hindi na rin siya nag-ovulate o hindi siya nagpo-produce ng eggs para maging fertile. Kapag nangyari ito, maaari siyang mahirapang magbuntis. Ang mga babaeng hindi pa nagme-mens na apektado ng ganitong kondisyon ay maaaring madelay ang onset o pagsimula ng kanilang menstruation. Ang mga babaeng sobra ang weight loss dahil sa ganitong mga sakit ay maaari ring magkaroon ng bone loss or osteoporosis. Mayroon namang mga babae na ang eating disorder ay ang tinatawag na binge eating o ang labis na pagkain. Ito ay maaaring magresulta sa obesity o labis na timbang. Ang mga babaeng may obesity o labis na timbang ay maaari ring maapektuhan ng hormones. Sila ay maaaring magkaroon ng polycystic ovarian syndrome or metabolic syndrome. Ang mga ganitong kondisyon ay maaari ring makaapekto sa kanilang menstruation o sa kanilang fertility. Dahil dito, maaari ring maapektuhan ang kanilang hormones at mahirapan din sila na magbuntis. May mga overweight na babae na labis-labis ang pagme-mens. Minsan ay lumalagpas ito ng 1 linggo o kaya ay mahigit 2 beses sa 1 buwan. Mayroon din namang mga overweight na hindi nagme-mens ng mahigit sa 1 o 2 buwan. Kapag ang babae naman ay buntis at siya ay may eating disorder, ay maaaring maapektuhan ang health ng kanyang pinagbubuntis. Ang buntis na babae kapag may anorexia or bulimia at kulang ang kanyang intake ay maaaring magkaroon ng low birth weight infants, magkaroon ng preterm labor, malnourished, magkaroon ng kulang sa protina, maaari rin silang mag-develop ng diabetes at mag-go into preterm labor. Ang epekto naman nito sa kanyang dinadalang baby, maaari itong mag-lead to preterm birth, low birth weight, maaaring magkaroon ng baby ng breathing at feeding problems, at worst, maaari itong maging stillbirth o mamatay ang baby dahil sa labis na kakulangan ng nutrisyon.
Kung ang isang babae ay may eating disorders, dapat siyang magpakonsulta sa isang psychiatrist o sa isang nutritionist. Psychiatrist ang dapat puntahan nila dahil usually ang mga babaeng ito ay may distorted self-image. Kahit sila ay may normal weight, nape-perceive nila ang sarili nila as overweight. Dapat din silang maturuan kung ano ang mga tamang kinakain at ang tamang sukat nito. At ang nutritionist ang makakatulong sa kanila dito. Ayan mga kasambahay, sana marami kayong natutunan ngayon tungkol sa mga eating disorders at ang epekto nito sa kababaihan. Oy, good morning sa inyong lahat. Siyempre, what's for breakfast? Kasama. Angat. Angat, si Kika. Hi! Good morning! Nagtago-tago pa ako. Sabi kasi Kita sa rin akin ni pala. Kikay kanina, oy, Uncle, ang grand entrance ako. Gusto niya ang grand entrance eh. Oy, kasi Yes. Kikay, balita ko gagawa ka ng ano? Nang isa sa mga malapit sa puso ninyo. Ano ang gagawin mo? Ang breakfast natin ngayon, Tito Diego, ha? Filipino scrambled egg. Ah, ba't naging Filipino Eh kasi ito yung karamihan gusto nung ating mga kababayang Pilipino. Wala, ano ingredients na lang? Oh, ito Kikay? yung mga ingredients natin ha sa ating Filipino scrambled eggs. Huh. Unang-una, kailangan natin ng eggs, garlic, tomatoes, onions. Gumamit ako dito ng red onions. Pwede rin ng mga white onions. At yung of course, yung salt and pepper. Napakadali lang. May tanong Kikay kung ano daw, maayaw sa egg. Ano pwede palit sa egg? Wala eh. Kasi hindi na magiging scrambled, egg. diba? De. O ito. Game, turo mo sa amin. Yes, ito yung pagawaan ng Filipino scrambled eggs. Step 1, mga kasambahay, ilalagay natin yung ating oil. Make sure na mainit na yung ating pan para madali na yung ating pagluluto. Tapos, ilagay ko na dyan ang ating garlic, yung aking paboritong garlic. Finely chopped. Garlic. And yung ating red onions. Tapos, lutuin lang natin yan at ilagay na natin dyan ang ating chopped tomatoes. Ang ginawa ko dito, Tito Diego, yung ating tomatoes, medyo minash ko siya para mas madaling kainin sa ating scrambled eggs mamaya. Tapos, after nung ating tomatoes, ilagay ko na yung ating salt and yung ating peppers. Tapos, i-make sure natin ha na fully saturated yan, na nakahalo ng maigi para masarap siya sa lahat ng anggulo. Tapos, ilagay na natin dyan yung ating eggs, yung ating scrambled eggs, tapos ihalo-halo mo lang yan. Yes, you gotta saturate. Dapat them all. incorporated. Incorporated pala. Tapos ito Ayan na! ang Yay! ating Filipino scrambled Uy, eggs. pero si Kikay, Maari ba? May iba pang handa eh. Alam mo naman ako, galante ako, basta pagkain. Itong isang handa dito, Kikay. Ito, nilutuan ko ng kayo ng pansit ha. Nainunahan ko na. Pansit bihon. Pansit bihon. And then this one, Meron may din soup tayo ng corn soup. ala Kikay. Alaki kay lahat yan. Karinderya ni Kikay. Balita ko yung pansit ko, bestseller daw. Saan ba malulocate ang karinderya ni Kikay? Dito sa bahay ni Kuya, para sa lahat ng mga gustong umorder, hanapin nyo lang si Kikay. Masarap pa yung pansit. Masarap. Parang masarap. marami na ang nakatikim, no? Bestseller yan. Very good siya. Very Pwede good. bang bumate, Tito Diego, tsaka Go. mag-promote? O, sige ba? O, ito ha, para sa mga gustong malaman yung mga latest happening sa buhay ni Kikay at yung mga kinakain ko, i-follow niyo lang po ako sa Instagram at Erica Honrado, sa Twitter din, and of course, sa FB. At gusto ko na rin batiin yung nanay at tatay ko na proud sila. Oy, na good nagluluto morning. na daw ako. Dati kasi puro kain lang Nakita ako. nila na nagluto ka. Yes, Very good. may ebidensya tayo ngayon. Pero Tito Diego, speaking of pagkain, ito ha, pagdating naman sa handaan, isa sa mga pagkaing hinahanap-hanap ng mga Pilipino ay itong
Letsyong baboy. Uy, sarap. Diba? Sa mga party Sarap. talaga, hindi ito nawawala. Dahil ngayong umaga, ibabahagi sa atin ni Miss Crisia Pailago ang mga nutrisyong makukuha mula sa paborito kong letsyong baboy. Dito lamang sa Etymology. Kung handaan ang pag-uusapan, hindi pa huhuli ang mga Pinoy pagdating sa mga masasarap na lutuing maaaring ihain sa hapagkainan. At isa sa hinahanap-hanap ay ang malutong, malambot at malinamnam na letsyong baboy na talaga namang patok na patok hindi lang sa ating mga kababayan kundi maging sa mga dayuhan. Pinaniniwalaang ang lechon ay nagmula sa salitang leche na ang ibig sabihin ay gatas dahil ang niluluto noon ay mga pasusuing baboy. Paglipas ng panahon, nagkaroon na rin ito ng ibang bersyon sa iba't ibang rehiyon. Ngayong umaga ating alamin kung may nutrisyong bang dala ang lechon na makabubuti sa ating mga katawan mula sa ating mga nutritionist o dietitian. Good morning, Kuya! Ako si Crisia Erica Pailago, ang inyong nutritionist dietitian. Ang ating topic for today ay tungkol sa lechong baboy. Ito ay binubuo ng isang buong baboy na inihaw. Marami tayong sustansya makukuha sa pagkain ng lechong baboy. Una, mayaman ito sa protina na ginagamit ng katawan sa pagbuo at pagsasaayos. May taglay din itong fat or taba na kailangan para sa paggamit natin ng mga fat-soluble vitamins. Ito ang vitamins A, D, E, at K. May taglay din itong kolesterol na kailangan sa pagbuo ng hormones at gayon din sa paggawa ng bile sa ating atay. May mga bitamina at mineral din itong taglay. Una, mayaman ito sa B vitamins na kailangan natin para ma-convert ang ating mga kinain into energy. Gayon din, meron itong iron para sa produksyon ng ating dugo. May selenium din ito para maprotektahan ang ating thyroid glands at meron ding zinc na nakapagpapataas ng ating resistensya laban sa sakit. Ang 1 serving ng lechong baboy ay may katumbas na 1 small matchbox size ng karne nito na may timbang na 30 grams. Ang sobrang pagkonsumo ng lechong baboy ay hindi rin mainam sa ating katawan. Kaya naman may mga health conditions tayo kung saan nililimitahan o kaya ina-avoid natin silang mabigyan nito. Una, sa mga tao may problema sa pagnguya at gayon din sa mga may dysphagia o yung nahihirapan sa paglunok. Hindi rin ito inirekomenda sa mga taong may gout at kidney problems. Ang pagkain ng lechon ay mayaman sa purine na kapag tinunaw ng ating katawan ay nagiging uric acid, kaya tumataas ang uric acid levels. Hindi rin ito inirekomenda sa mga taong overweight, obese, may mga bara sa ugat o atherosclerosis, gayon din sa may mga high blood pressure. Ang sobrang pagkain ng lechong baboy ay nakapagdadagdag sa kanilang taba, lalo na kung sedentary ang kanilang lifestyle. Gayon din nakapagpapataas ito ng blood pressure levels. Sana po ay marami tayong natutunan sa ating topic for today. Muli, ako po si Crisia Erica Pailago, ang inyong nutritionist dietitian. Para sa iba pang nakakatakam na impormasyon tungkol sa ating mga kinakain, abangan ang aming mga susunod na Etymology. May nutrients din, pero dapat in moderation lang ang Hindi, pagkain syempre, natin ng lechon. protein din naman Yes. yung... Kaso hindi ibig sabihin healthy, kainin mo na ng madami. Dapat jutay lang. Di ba, ika nga, vitamin C, pag ang dami mong ininom, masama rin. Magtatay ka. Magtatay ka. O, teka, ako muna. Meron akong ano sa inyo. Ano? Kahit na, diba? Kahit na maunlad na yung bansa ng Estados Unidos, Canada, marami pa rin ang mga naghihikahos at nangangailangan ng tulong doon. Bilang tugon, isinagawa ng Members Church of God International ang kauna-unahang National Food Drive. Alamin po natin ang detalye sa collaborated reports ni Nina Beverly Saison mula sa San Diego, California, Janelle Panoy mula sa Hawaii, May Mendoza mula sa Regina, Canada, ang kuwait mo kasi, at Bianca Quijana mula sa Toronto, Canada. Iba't ibang volunteer works ang isinagawa sa buong Amerika at Canada ng grupong Members Church of God International sa pangunguna nila Brother Eli Soriano at Mr. Public Service Kuya Daniel Razon bilang bahagi ng isinagawang National Food Drive Community Service ng grupo.
Sa pakikipagtulungan ng mga organization partners, nakiisa ang MCGI USA chapters sa iba't ibang food bank partners gaya sa Chicago, Jersey City, Texas, Seattle, Sacramento, San Diego at Florida upang matugunan ang lumalalang kagutom at hindi lamang ng lumulubong bilang ng homeless sa Amerika kundi maging sa ibang parte ng mundo. There's always work to be done, whether it's sorting food or preparing meals to go out to schools or any number of things that happen here on a daily basis that we rely on volunteers to help us get that work accomplished. Masayang nakibahagi ang mga volunteers maging ang mga musmos na batang nagnanasang makatulong sa isinagawang National Food Drive ng MCGI. I come here to help out where I can. I just get a happiness from seeing other people smile. Last time it made me really happy, and I want to do it again for the good of people, trying to end world hunger. Help out other people just like what Brother Eli and Brother Daniel has taught us. Samantala, direkta namang ibinahagi ng mga volunteers ng MCGI at tulong sa mga homeless sa Hawaii, New York, Los Angeles, Arizona at Philadelphia chapters na bumabaka ng iba't ibang extreme weather ng bansa. I really appreciate their help and their kindness and their prayers. It really helps my day go along because sometimes it gets kind of stressful out here because not everybody's glued down too tightly around here, you might know. And you got to put up with people. So let's help a lot coming around and helping people that really can't help themselves that much. Malaking tulong din ayon sa mga partner organization ng MCGI National Food Drive sa Canada ang isinagawang volunteer work ng grupo para masigurong makakarating sa mga nangangailangan ang mga pagkain niripak ng grupo. Well, I mean, basically with your help that you guys do every year, you come out, which is fantastic. We couldn't do what we do without people like you. I want to say a special thanks to Brother Eli and Daniel for getting this project started. It's your innovation and idea that really helps get things going and allows the young people to get involved in community events and helping others. So thank you so much. Salamat. Hindi alintana ng mga volunteers sa Toronto at Montreal ang extreme winter conditions upang makatulong sa mga nangangailangan. Hinikayat din ng mga volunteers ang mga kapwa-tao natin na makiisa sa ganitong public services ng MCGI sa buong Canada. Na-experience na siya, hindi niya siya makakalimutan. Ganito din ang paghikayat ng mga organization partners ng MCGI at UNTV sa East Canada, kasama ang pagpapasalamat sa grupo at pagpapaliwanag kung gaano kalala ang problema ng kagutom sa bansa. What I love so much about being with the Filipino community is the importance that they place on community service. And I know that UNTV is doing the month of community service for the month of February, and I think it's so wonderful that we are getting involved in our community as a collective. Patuloy pang paiigtingin ng Members Church of God International ang mga ganitong public services sa buong US at Canada upang mas lalo pang matulungan ang mga kapwa-tao nating nangangailangan. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng bumubuo nung National Food Drive nila dyan sa United States at saka sa Canada. Sa pamumuna po yan ng Members Church of God International. Oo, ang daming homeless din dun. Di ba nakakaawa nga, di ba? Sa mga reports natin, sinasabi nila na yung mga homeless, lalo na kapag malamig. Oo, pagka winter. Talaga. Sobra. Ano yung sabi mo? Hindi pagkain ang ninanakaw. Oo, talaga minsan pagka yung sobrang lamig ko, yung mga winter jacket, yung ninanakaw nila, hino-hold up nila, kahit suot mo na, makita nila, kukunin nila. Kasi sobrang Yun ang lamig. kailangan. Pero yan, thank you so much. At maraming salamat na rin sa 8 Style Salon. Bring out your best hair with 8 Style Salon located at 6 Scout Borromeo Street, South Triangle, Quezon City. Book your appointments with their friendly and expert stylist by calling 799-2109. At maraming salamat kay Miss Melanie C. Uy, batiin ko lang si Kate at saka si Gab at saka si Eric na magbabiyahe. Oo. Hindi hatid kasi nila si Gab. Ah, okay. Oo. Gwen, Wewen. Hi, Cap. And si Mother Earth, good morning. Hi, Good morning, Mother Earth. Happy birthday. Si Noel Mio. Nanay Leonie. Get well soon, Mio. Get well, Tatay Mio. mo. La 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 la